done. Ikalawa, make housework a workout. Isa pa, play with your kids. Don't just watch them play, join them. Remember, getting in shape doesn't need to be expensive. A health reminder from Radyo Agila. May biyahe ka ba ngayong long weekend? Kami nang bahala sa mga traffic update at balita. Dahil sa Huwebes, Biyernes at Sabado, April 17, 18 at 19, naka-live pa rin ang Radyo Agila DCEC 1062 sa Mega Manila. Kaya wag ka nang maghanap ng iba pa dahil siguradong kami ang inyong makakasama. Sa summer holiday special coverage, hindi ka namin iiwan. Mula sa inyong mga tahanan hanggang sa inyong mga patutunguhan. Tuloy-tuloy ka naming kakabayan. Summer Holiday Special Coverage. Dito lang yan sa nag-iisang himpinang paborito ng bayan. Radyo Agila DCEC 1062 Mega Manila. Alam po ba ninyo na ang bawat individual ay nangangailangan ng 4 hugs a day para makatulong na mag-survive? Ibig sabihin, mahalaga ang pagyakap. Ayon sa mga family therapist, mas maraming hugs o pagyakap sa isang araw mas makatutulong para mag-improve ang relasyon at mag-grow bilang tao. Kaya, ang aming tanong, kailan pa ba ninyo niyakap ang inyong mga mahal sa buhay? Nagpapaalala lang po dito sa Radyo Agila. Nasa bahay ka lang ba ngayong long weekend? Huwag ka nang malungkot, huwag ka nang magmukmok dahil sa Huwebes, Biyernes at Sabado, April 17, 18 at 19, naka-live pa rin ang Radyo Agila DCEC 1062 sa Mega Manila. Tama! Hindi ka na mag-iisa sa bahay dahil sasamahan ka namin upang hindi ka malumbay. Mula sa mga bagong balita hanggang sa mga paborito mong programa, ihahatid pa rin namin sa iyo ng live upang ikaw ay sumaya. Summer Holidays Special Coverage. Dito lang yan sa nag-iisang himpilang paborito ng bayan. Radyo Agila DCEC 1062 Mega Manila. Laughter is the best medicine. Ganyan kaimportante ang pagtawa. Tumutulong ito para lumakas ang ating immune system. Nagpaparelax ng muscles sa buong katawan. Sa pagtawa, maglalabas ang ating katawan ng isang uri ng kemikal na kung tawagin ay endorphins na nagpapabuti sa pakiramdam. Kapag tayo ay tumatawa, gumaganda ang daloy ng dugo at nababawasan din ang stress. Kaya, huwag nating hayaan na lilipas ang araw na hindi tayo tumatawa. Dapat pa bang lagi itong ipaalala? Mano po, Lolo? Mano po, Lola? Ay, ang apo ko, laki na. Mabuti at hindi mo kami nakakalimutan. Kahit sa Amerika ka lumaki. Malaking tulong po ang video chat natin at lagi ko pong ipinapaalala ang mabuting asal ng mga Pilipino at isa na po ang pagmamano na paraan ng paggalang sa nakatatanda. Yan din ang turo niyo sa akin, di po ba? Nagmamano para ipakita ang pagbibigay ng respeto sa mga nakatatanda. Ipinakikita rin nito ang kulturang Pinoy, tunay na maipagmamalaki. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Etherton Flexboard Fiber Cement Board. Pinakamatibay na pangkisamit pangdingding. Etherton Flexboard Fiber Cement Board. Telepono bilang 8532-7021 hanggang 27. Na ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagit at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon ay Miyerkules, Abril 16, 2025. Itong Radyo Agila Balita alas 7. Sabayan tayong napapanood via live streaming sa Facebook page at YouTube channel ng Radyo Agila
Kaya i-search ang Radyo Agila Balita alas 7 at i-like and share. Kami pong yung tagapagbalita, Ronald Neri. At sa pangalan po ni JV Rogan, ako si Irish Roque. Sa ulo ng ating mga balita, mga trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno, suspendido mula mamayang alas 12 ng tanghali hanggang Biyernes. Publiko, hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos na i-practice ang disiplina sa lansangan. Marina naglabas ng show cause order laban sa mga shipping company na mag-overload ng mga pasahero. Bureau of Immigration nag-deploy ng karagdagang immigration officers dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong long weekend. Retired Police Colonel Reyna Garma nag-apply para sa asylum sa Estados Unidos. Para sa balitang pulis, 2 sundalo patay, isa sugatan sa ambush sa Basilan. Balitang abroad, bilang ng mga namatay sa Dominican Republic nightclub disaster umakyat na sa 231 katao. Yan po ang ating headlines. Nagatid sa ating oras alas 7:17. Sa Radyo Agila. Sa detalye ng mga balita, ulat panahon muna tayo. Makakaapekto ang frontal system ng pag-uulap ng papawirin at mga pag-ulan sa dulong Hilagang Luzon habang makakaapekto ang easterlies sa nalalabing bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, ang Batanes, Cagayan at Apayao ay magdadala ng maulap na papawirin na may pag-ulan dahil sa frontal system na may posibilidad ng flash floods o landslides. Ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa easterlies na may posibilidad ng flash floods o landslides. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat dahil sa easterlies. Umiiral ang Alert Level 3 sa Canlaon Volcano dahil patuloy itong nakalilikha ng ash plumes mula sa Summit Crater. Ayon ito sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, DOST. Nagsimula ang Canlaon Volcano na magbuga ng abo na may taas na 800 meter mula sa Summit Crater. Sinabi ni PHIVOLCS DOST resident volcanologist Marie Andeline Quinta na minomonitor nila ang ash emission at ash fall mula sa bulkan. Magbabakasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasamang kanyang pamilya pero patuloy na imo-monitor ang sitwasyon sa buong bansa. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na plano ng Pangulo na makabawi sa kanyang mga mahal sa buhay dahil sa kanyang busy schedule na puno ng official activities. Sabi ni Castro na hindi naman ibinunyag ng Pangulo ang eksaktong lokasyon ng kanyang maigsing bakasyon. Sabi ni Castro may official engagement sa Malacanang ang Pangulo ngayong Miyerkules at bukas. Nag-issue ang Maritime Industry Authority o Marina ng show cause order laban sa mga shipping company na mag-overload ng mga pasahero. Sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, ang kumpanya ay posibleng nag-overload sa biyahe mula Batangas patungong Romblon. Sinabi ni Dizon na iniimbestigahan na ng DOTR ang barko na nagbebenta ng tiket na lagpas sa kanilang kapasilidad. Sinabi ni Dizon na hindi pinapayagan ng PCG na maglayag ang mga barko na lagpas sa kanilang kapasidad. Idinagdag ng DOTR na ipinag-utos din ni Dizon ang kompensasyon sa mga apektadong pasahero. Radyo Agila Live Report! Naiya Terminal 3, kaunti ang naitalang pasahero kahapon kaysa sa inaasahan nila. May report si Cielo Regio. Cielo, come in. Inaasahan ng Manila International Airport Authority o MIAA Head Executive Assistant na si Manuel Jeffrey David na aabot ng nasa 550,000 na mga biyahero ang darating sa NAIA noong Martes. Ngunit pagpatak ng alas 11 ng umaga, nagkaroon lang ng maiikling pila sa mga travel tax at check-in counter at sapat na upuan sa mga holding area para ma-accommodate ang mga biyahero. Ang natala lang ng mga biyahero kahapon ay nasa 142,000 na tao
na mas mababa pa noong linggo na umabot naman ng 150,000. Sinabi ng Immigration Deputy Spokesperson na si Melvin Mabulak na 55 officers ang nasa mga counter sa lahat ng terminals para tulungan maproseso ang mga immigration papers. Dagdag niya pa na may 48 immigration officers na naka-standby pagpatak ng peak hours na alas 3:30 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi para sa pagdagsa ng mga pasahero. Shelo Regio para sa Radyo Agila, matatag, matapang, matapang. Maraming salamat, Shelo Regio. Kahapon yan, Ate Irish, ano? Pero ngayon, inaasahan natin na siguro dadagsa ngayon, ano? Ayan naman, itong Go With You report. Bureau of Immigration nag-deploy ng mahigit sa 40 karagdagang immigration officers at acting officers sa NAIA. Ito'y bilang paghahanda sa inaasahang pagtaas ng international passengers. May report si Mona Dagsaan. Mona, ang Bureau of Immigration ng mahigit sa 40 karagdagang immigration officers at acting officers sa Ninoy Aquino International Airport bilang paghahanda sa inaasahang pagtaas ng international passengers. Sinabi ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, bahagi ito ng kanilang commitment na maghatid ng mabilis na serbisyo sa mga biyahero. Sinabi ni Biado na ilang immigration personnel mula sa Metro Manila offices ang inatasang tumulong sa pangangasiwa sa inaasahang pagdagsa ng travelers sa long weekend. Sa ilalim ng bagong direktiba na inilabas ni Biado, lahat ng entry-level at acting immigration officers ay required na magsagawa ng rotational duties sa paliparan. Tiniyak din ng BI Commissioner sa publiko na ang mga frontliner ay nasa mahigpit na kautusan na panatilihin ang efficiency, professionalism at courtesy sa lahat ng oras. Mona Dagsaan para sa Radyo Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Mona Dagsaan. Sa hanay pa rin ng ating mga balita, tiniyak ng Manila Electric Company o Meralco sa kanilang mga customer ang stable, reliable at patuloy na electricity services ngayong long weekend vacation dahil saradong kanilang business centers. Ang Meralco Business Centers ay sarado mula Abril 17 hanggang Abril 20 pero maaring maabot ang kumpanya sa pamagitan ng kanilang mobile application, official media pages at hotlines. Babalik ang business center operation sa Lunes, Abril 21. Una nang dineklara ng Malacanang ang April 17 at April 18 na regular holidays at ang April 19 bilang special non-working days. Radyo Agila Live Report! DA at DTI, mas paiigtingin pa ang bantay presyo operasyon sa NCR. May report si Erlo Bringas. Erlo, kamin. Mas paipingin pa ng pamunuan ng Department of Agriculture at DTI ang gagawin nilang pagbabantay sa presyuhan sa mga pangunahing bilihin o magitan ng bantay presyo operation sa NCR. Ang mga nasabing ahensya patuloy na nakamonitor sa galaw ng presyo ng mga basic commodities maging sa mga pamilihan para matiyak na sumusunod ang mga ito sa nakatakdang presyo MSRP. Ayon kay DA Assistant Secretary Agribusiness and Marketing Attorney Genevieve Belicaria Guevara, papatupad nila ngayon ang striktong enforcement at koordinasyon sa mga ahensya para matiyak na nakakasunod ang mga ito sa guidelines ng gobyerno sa mga itinakdang presyo ng mga retailers. Samantala, nagpahayag naman ng pagsuporta ng mga lokal na pamahalaan sa inisyatibong ito ng DA at tiniyak na susuportahan nila ang nasabing programa. Kasunod yan ay tiniyak din ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na babantayan nila mga mamimili at producers at patuloy na magkakaroon mga market inspections bilang bahagi ng kanilang malawak na pagsisikap na panatilihing abot kaya mga produkto para sa publiko. Para sa Radyo Agila, Erlo Bringas, matatag, tapang, matapat. Maraming salamat, Erlo Bringas. Samantala, suspendido ang trabaho sa government offices mula mamayang alas 12 ng tanghali hanggang Biyernes na upang bigyang daan ang mga empleyado ng sapat na oras na maghanda para sa ilang araw na bakasyon. Batay sa Memorandum Circular Number 81, nakasaad din na ini-adapt ng mga tanggapan ng gobyerno ang work from home arrangement mula alas 8 ng umaga hanggang mamayang alas 12 ng tanghali.
Sabi ng Malacanang na ang mga ahensya na sangkot sa paghahatid ng basic at health services, preparedness response sa mga kalamidad at performance ng ibang mahalagang serbisyo na ipagpapatuloy ang kanilang operasyon sa ilalim ng pangkaraniwang working arrangement. Samantala, sinuspinde ang bus company na sangkot sa aksidente sa North Luzon Expressway o NLEX sa Valenzuela City. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, inaprubahan niya ang suspension ng bus company. Ang nasabing bus company ay bumabiyahe ng Manila-Pampanga route. Mag-i-issue ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB ng suspension order laban sa bus company. Noong Lunes ng gabi, bumangga ang bus sa closed van at dump truck matapos lumipat ng lane sa expressway. Alas 7:26 ang ating oras. Inihayag naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ilang tsuper at dispatchers ang nasuring negatibo sa random drug test na isinagawa sa panahon ng inspeksyon sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City. Kinumpirma ni MMDA Traffic Enforcement Chief Attorney Victor Nunez na lahat ng mahigit 50 individual na sinuri ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nakapasa at nasa tamang kondisyon na magbiyahe ngayong ilang araw na walang pasok. Bilang karagdagan sa pag-check ng roadworthiness ng mga bus, tiniyak din ng government agencies na nasa magandang kondisyon ang kalusugan ng mga driver. Radyo Agila Live Report! Motorcycle rider booking sa illegal na droga sa Oplan Cita ng Pasay City Police. May report si Archie Amado. Archie, come in. Bilang bahagi ng pinaising na kampanya laban sa illegal na droga, naaresto ng Pasay City Police Station ang isang drug suspect. Sa Oplan Cita, pinahinto ng mga tauhan ng Substation 2 ang isang kulay gray na motorsiklo sa kahabaan ng FB Harrison Street, corner P. Manahan Street, Barangay 26, Pasay City dahil sa hindi pagsusuot ng helmet. Sa pag-issue ng citation ticket, napansin ng mga pulis ang kahinay-nalang kilos ng backrider at sinubukan pang itapon ng isang pakete ng sigarilyo. Sa pag-inspeksyon ng mga pulis, ang pakete ng sigarilyo na hawak ng suspect ay naglalaman pala ng hininalang shabu na tumitimbang ng 25 gramo at may standard drug price na 170,000 pesos. Kinilala suspect na si alias Mark, 18 anyos, walang trabaho at residente ng barangay 145 Pasay City. Iturn over ang suspect sa Station Drug Enforcement Unit para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Kasalukuyang inihahandang formal na reklamo para sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 para sa inquest proceedings sa Pasay City Prosecutor Office. Archie Amado para sa Radyo Agila. Matatag, matapang, matapang. Maraming salamat, Archie Amado. Radyo Agila Live Report! Pangulong Bongbong Marcos inulit ang pangangailangan para sa disiplina sa mga driver para makatulong na mamantini ang kaayusan at kaligtasan sa mga lansangan sa buong bansa. May report si Bam Reyes. Bam! Sa harap ng reports ng road rage at traffic altercation, inulit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan para sa disiplina sa mga driver upang makatulong na mamaintina ang kaayusan at kaligtasan sa mga lansangan sa buong bansa. Binanggit ng Pangulo ang seri ng road incidents na napaulat sa nakalipas na linggo, partikular na ang kaso ng road rage. Idinitalya ng Pangulo ang insidente na kinasasangkutan ng street altercations na may sigawan, agresibong konfrontasyon, finger-pointing at intimidation na may pagbabanta. Kinustyon ng Pangulo ang normalisasyon ng road violence na kumekwestiyon sa uri ng kultura na itinanim kabilang ang agresibong pag-uugali na ipinakita ng driver. Bam Reyes para sa Radyo Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Bam Reyes. Inendorso na ni Vice President Sara Duterte ang re-election bid ni Senator Amy Marcos. Sa isang video na may titulong Itim o Indict Trust Amy Marcos,
Binanatan ni Duterte at Marcos ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suot ang itim, sinabi ni Duterte at Marcos na nagluluksa ngayon ang bansa dahil sa matinding gutom, krimen at umano'y pangigipit sa hindi kaalyado ng administrasyon. Pero paglilinaw ni Marcos, hindi ito reward ni VP Sara dahil sa ginawa niyang pag-iimbestiga sa pagkakaaresto ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matagal na raw itong plano at ang pagsuporta sa kanya ng pangalawang Pangulo ay dahil sa kanilang matagal ng pagkakaibigan. Aminado siya na siya ang nagpahamak kay Vice President Sara dahil siya ang kinumbinse para tumakbo ito bilang running mate ni Pangulong Bongbong Marcos. Aminado naman ang senador na ang ginawang pagbatikos sa administrasyon lalong magpapalala sa hidwaan nila ng kapatid na si PBBM. Pero depensa niya, hindi niya na masikmura ang bangayan sa politika na ang biktima ang taong bayan. Ang ilan sa mga kaalyado ng pamilya Duterte ay hindi raw kumbensido kay Marcos. Pero ayon kay Attorney Harry Roque, dahil desisyon ito ni VP Sara at kailangan niya rin si Marcos, susuportahan niya ang Vice Presidente. Pinabulaanan naman ng Philippine National Police ang aligasyon ni Duterte at Senator Marcos na nagbabalot ng dilim at malala ngayon ng krimen sa bansa. Katunayan, sabi ng PNP mula Enero hanggang Abril ngayong taon, bumaba pa nga ng 26% ang naitatalang kaso ng krimen kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Gayunpaman, tuloy-tuloy ang kanilang kampanya laban sa kriminalidad. Ipinahayag naman ni Nabota sa City Representative Toby Chanco, campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, na nananatili pa ring buo ang senatorial slate ng administrasyon. Intak pa rin anyang 5 malalaking partido na bumubuo sa Alyansa kabilang ang Partido Federal ng Pilipinas, Lakas CMD, Nationalist People's Coalition, National Unity Party at Nationalista Party. Patuloy ding nakakakuha ng suporta sa ground ng kanilang mga pambato sa Senado. 11 na lang ang bumubuo sa senatorial slate ng Alyansa. Ito ay sina dating Interior Secretary Benhur Abalos, Mayor Abby Binay, Senator Bong Revilla, Senator Pia Cayetano, dating Senator Panfilo Lacson, Senator Lito Lapid, dating Senator Manny Pacquiao, dating Senate President Tito Soto, Senator Francis Tolentino, at CIS Representative Erwin Tulfo at Congresswoman Camille Villar. Ayon ba kay Chanco, ang bawat isang kandidato nila ay pinili mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpahayag ng pangamba ang House Prosecution Panel na mako-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado kapag nanalo ang mga senatorial candidate na kaalyado ng pamilya Duterte sa midterm elections. Ito'y matapos lumabas ang ilang pre-election survey na karamihan ng mga senatorial candidates ng mga kaalyado ni VP Sara ay pasok sa winning circle. Sinabi ni Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, isa sa 11 congressman prosecutors na mahihirapan ng prosecution team ng Kamara na kumbinsihin ang mga senator judges na hatulan ng guilty si VP Sara sa 7 article of impeachment na lilitisin ng Senado sa sandaling manalo ang mga senatoriables na kakampi ng Vice-Presidente. Ang impeachment ay isang political proceedings, kaya ang hatol ng mga senator judges ay maaaring maimpluwensyahan ng political affiliation o numbers game. Gayunman, umaasa si Flores na binigyang halaga ng mga senator judges ang bigat ng ebidensya sa bawat article of impeachment para hatulan ng Vice-Presidente sa impeachment trial. Alas 7:34 ng umaga at magbabalik pang Agila Balita. Pero shout out muna tayo, Ate Irish. Para po sa atin, ng mga nanonood sa Facebook Live, kay Ate Denden Pags, good morning po. Kay Ate Rebecca Olivar, good morning. Kay Ate Daisy Atanasio, good morning po. Kay Kuya Eleanor Mabini, magandang umaga po mga ka-Agila Balita. Happy Wednesday from General Trias, Cavite.
Kay Ate Vicky Kabading Pescador, good morning po. Kay Ate Madeline Dagsaan, magandang umaga mga kabalita, alas 7. Agila Balita, ayan. Si Ate Eva Jeronimo, good morning po. Kay Kuya Tristan Gulay, good morning po. Good morning po sa inyo. Kay Ate Rose Ruestra, good morning po. Mataas na naman po ang presyo ng gulay ngayon. Yan po. Ayun po kay Kuya Arnel Aleroso, good morning po. Kay Ate Bel Surara, happy birthday po kay Glo Soriano today at Ma'am Teresita Parungaw from Batch 77 Jose P. Laurel High School. Ayan, happy birthday po sa inyo. At kay Ate Shawi Aro, good morning po. Kay Rosendo Entena, good morning po mga Kaagila Balita from Santa Rosa, Laguna. Happy birthday rin daw, sabi ni Ate Bel Sorara, kay Mr. Nelson Santos ng Papi. Happy birthday, Mr. Nelson Santos. Ayun, sabi ni Shawi Aro, good morning po from Malabon City. Kina Tatay Apin at Nanay Norma, Ate Jennifer at Janine, good morning. Tol George Rodrigo, ingat sa biyahe. Sa mga bumiyabiyahe po ngayon, ingat-ingat po kayo sa pagmamaneho. Dapat tama yung laging paalala po ng iba't ibang sektor. Bago po bumiyahe, check yung ating mga sasakyan kung roadworthy po yan. Yung blue baggage, yung kompletong mga dapat na dala natin, pati yung ating sarili, hindi lang yung sasakyan, pati yung nakakondisyon dapat yung ating sarili. Magbabalik pa pong Agila Balita. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ng umaga. Tayo na sa EO. Tayo'y magpatingin. Tayo na sa EO. Sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO. Inyong mata ang mahalin. EO Executive Optical, ang practical. EO Executive Optical, ito ay practical. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Alas 7:38 ng umaga. Kami pa rin yung nakakasama, Ronald Neri. Sahani pa rin ang ating mga balita. Kinumpirma ng abogado ni retired Police Colonel Regina Garma na nag-apply ito para sa asylum sa Estados Unidos. Sinabi ni Attorney Emerito Kilang na naghain si Garma para sa asylum noong November 2024 kasunod ng kanyang pagka-aresto sa Amerika dahil sa canceled visa. Ang initial hearing na itinakda noong Abril 2 ay nakansila. Hindi naman batid ni Kilang ang batayan ni Garma sa kanyang asylum request dahil sa may ibaan niya itong abogado sa abroad. Umalis ng Pilipinas si Garma matapos dumalo sa ilang pagdinig ng House Quad Committee sa drug war ng Duterte administration. Pinaalalahanan ng HEPE ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga tropa ng 2nd Infantry Division o 2ID ng Philippine Army sa Rizal na maging handa sa pag-secure sa Metro Manila, ang nagsisibing umanong seat of government. Ginawa ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang pahayag kasabay ng pagdiriwang sa 49th anniversary ng 2nd Infantry Division sa Camp General Mateo Capinpin sa Tanay, Rizal. Sa kanyang mensahe, sinabi ng AFP Chief na umaasa ang sandatahang lakas sa 2nd Infantry Division na susuportahan ng puwesto o kinaroroonan ng gobyerno at pananatilihin ang katatagan ng bansa.
Ipinaliwanag pa ni General Bronner na ang 2nd Infantry Division ang malapit sa Metro Manila. Isa ito sa infantry divisions na re-responde sa mga banta gaya na lamang kung magkagera o destabilisasyon. Pinag-aaralan na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang lahat ng option sa pagbili ng multi-role fighter jets. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., kailangan ito ng militar para mapahusay pa ang kakayahang pandepensa ng bansa. Ito man ay F-16 Gripen o anumang klase ng multi-role fighters. Nauna nang inaprubahan ng US Congress ang posibleng pagbenta ng 5.58 billion US dollars na halaga ng 20 F-16 fighter jets para sa Pilipinas. Pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Humanitarian Team mula Myanmar matapos ang kanilang matagumpay na misyon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, pinangaralan ang mga ito dahil sa kanilang katapangan at pagsagupa sa kanilang misyon at obligasyon. Sinabi ni Castro, pinaabot ng Pangulo ang kanyang taus na pusong pasasalamat sa mga bumubuo ng Philippine Humanitarian Team dahil talagang kapuri-puri ang kanilang ginawa. Dumating ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent mula sa kanilang mission sa Myanmar na binubuo ng 89 personnel mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pinadala ang delegasyon sa Myanmar upang tumulong sa search, rescue and humanitarian mission matapos yanigin ito ng 7.7 magnitude na lindol noong March 25, 2025. Radyo Agila Live Report! Samantala, meron tayong package report, Ate Iris. Yung report mo pala, ano? Oo. Yung kaugnay nung paghahanda ng Department of Health ng mga medical response team. Yun, yung package report. Alamin natin sa report ni Irish. Pinabibilisan ng Department of Health o DOH ang pagbuo ng World-Class Emergency Medical Response Team sa bansa. Ito'y bilang paghahanda sa malawakang sakuna, kabilang na ang inaasahang The Big One sa Metro Manila. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, kasalukuyang binubuo ang mga karagdagang response team sa mga pangunahing rehiyon ng bansa upang mas maging handa ang buong Pilipinas sa oras ng kalamidad. Sa ngayon, 3 pa lamang ang WHO Certified Emergency Medical Teams ng Pilipinas, isa sa 52 team sa buong mundo. Samantala, kinilala naman ng World Health Organization ang Philippine Emergency Team dahil sa mabilis nitong pagresponde sa mga lugar na sinalanta ng sakuna. Maaalalang nakapagpadala ito ng medical team sa loob lamang ng 48 oras matapos ang 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Irish Roque para sa Radyo Agila. Matatag, matapang, matapat. Pinasalamatan ni House Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglagda nito para maging ganap na batas ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na dating National Economic Development Authority o NEDA. Si Salceda ang principal author ng Republic Act No. 12145 na layong gawin ng NEDA na isang full-fledged cabinet-level departments. Dagdag pa ni Representative Salceda, mas malaki ang papel na gagampanan ng DepDev, partikular sa pangmatagalang pambansang pag-unlad. Kaya naniniwala ito na nararapat lamang na itaas ang NEDA sa katayuan ng isang ganap na ahensya ng kabinete. Sa ilalim ng bagong batas, pinagsama sa isang batas ang lahat ng mga tungkulin ng NEDA. Radyo Agila Live Report! Malacanang kinundi na ang mga naitatalang insidente ng bullying sa mga paaralan. May report si Ron Galvez. Ron. Kinundi na ng Malacanang ang mga naitalang insidente ng bullying sa mga paaralan. Tiniyak ng palasyo ang mabilis na aksyon ng pamahalaan para maresolba ang mga insidente ng karahasan at bullying sa mga paaralan kamakailan kung saan sangkot ang ilang estudyante. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batid ng palasyo ang mga insidenteng ganito, kaya agad pinuntahan ng mga social workers mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sangkot na paaralan
para imbestigahan at magbigay ng kinakailangang tulong sa mga estudyante. Nag-iimbestiga na rin anya ang Department of Education at kinausap ang principal ng mga paaralan na sangkot para malaman ang buong detalye sa mga insidente. Para sa Radyo Agila, Ron Galvez, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Ron Galvez. Nakahandang tumestigo ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands, kaugnay sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Netestigo si Espinosa para makamit umano ang hustisya para sa kanyang ama na si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. na pinaslang sa kasagsagan ng drug on war ng nakalipas na administrasyon noong 2016. Inihayag din ni Espinosa na naaawa siya sa dating Pangulo na nakakulong sa The Hague dahil matanda na siya, subalit iginiit na may mga batas na kailangan sundin at dapat na harapin ang mga kasong inihain laban sa kanya. Matatandaan na nagtamo ng tama ng bala ng baril si Kerwin matapos siyang barilin sa barangay Tinag-an habang nangangampanya. Nasugatan din ang kanyang running mate at kapatid na si Mariel Espinosa Marinay at anak na babae na menor de edad ng isang kandidato. Radyo Agila Live Report! Department of Energy at Energy Regulatory Commission nilagdaan ng makasaysayang kasunduan sa pagpapalitan ng datos kaugnay ng enerhiya. May report si Cesar Natividad. Nilagdaan ng Department of Energy o DOE at Energy Regulatory Commission o ERC ang isang makasaysayang kasunduan sa pagpapalitan ng datos na layong palakasin ng polisiya, mapabuti ang regulasyon at itaguyod ang transparency sa sektor ng enerhiya sa Pilipinas. Ang naturang kasunduan ay pinirmahan ni na Energy Secretary Rafael Lotilla at ERC Chairperson Mona Lisa de Malanta sa isang pagtitipon sa tanggapan ng DOE sa Taguig City noong Abril 14. Ayon kay Undersecretary Lotilla, ang kasunduan ay layong magbigay daan sa mas mabilis at mas maayos na pagpapalitan ng datos na tutugon sa mga problema ng sektor ng enerhiya sa bansa. Binigyan din pa sa kasunduan ang mga saklaw sa iba't ibang aspeto ng industriya ng kuryente at renewable energy, kabilang ang power generation, grid integration at off-grid electrification. Para sa Radyo Agila, Cesar Natividad, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Cesar Natividad. Good morning, Laling Gutierrez. Magbabalik pang Agila Balita. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Press po natin alas 7:48 ng umaga. Hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan. Tuloy-tuloy ang tulong hanggang kami nakaahon. Si Camille Tatak Villarreal, tumutulong sa mahirap. Si Camille Tatak Villarreal, katuwang sa kabuhayan. Camille Villar, Tatak Villar, Tatak sa utak Villar, number 66. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. Second floor, Villar Foundation Building, C5 Extension Road, Pulang Lupa 1, Las Piñas City. PCEC 1062 Radyo Agila. Pumapagaspas. PCEC Radyo Agila. Lalong pinasigla, lalong pinalakas. Pumapagaspas. Tuloy-tuloy tayo sa huling bahagi ng ating balitaan. Kami pa rin ang inyong nakakasama, Ronald Neri at Irish Roque. Nagpaalala ang Department of Energy o DOE sa mga distribution utilities na mahigpit na sundin ang Competitive Selection Process o CSP upang protektahan ang mga consumer mula sa hindi angkop na pagtaas ng presyo ng kuryente. Ayon sa DOE, ang mga pagkaantala sa paghahatid ng kuryente mula sa mga contracted generation
generation plants ay nagiging sanhi ng pressure sa merkado ng kuryente. Ito'y kadalasang nagre-resulta sa mataas na presyo para sa mga consumer. Kasalukuyang isinasagawa ang isang pagsusuri sa CSP ng Manila Electric Company o Meralco na may kasamang 1,800 MW na supply ng kuryente, kabilang na ang 1,200 MW mula sa Excellent Energy Resources Incorporation o EERI, isang natural gas facility. Gayunpaman, hindi lahat ng unit ng EERI ay operational pa at may pagkaantala sa pagtatapos ng linseed facilities na siyang pangunahing pinagkukuhanan ng natural gas para sa EERI. Ang pagkakaroon ng shared LNG supply para sa EERI at Ilijan Natural Gas Facilities ay nagpapalala pa sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ipinadeport ng Bureau of Immigration o BI ang karagdagang 84 o 84 na Chinese nationals kaugnay ng pinaigting na kampanya ng Administrasyong Marcos laban sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Ayon sa BI, ang mga ipinatapong banyaga ay sinakay sa isang Philippine Airlines flight patungong Beijing, China noong Huwebes. Ipinatupad ang deportation sa pakikipagtulungan ng Chinese Embassy, National Bureau of Investigation at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sinabi ni BI Commissioner Attorney Joel Anthony Abiado na ipinakikita ng kanilang operasyon ang matibay nilang paninindigan sa direktiba ni Pangulong Marcos na ipasara mga iligal na pogo at paalisin ang mga dayuhang lumalabag sa ating mga batas sa imigrasyon. Radyo Agila Live Report! 2 sundalo ang patay habang sugatan ng isa pa nilang kasama matapos tambangan sa Tuburan, Basilan. May report si Ron Galvez. Nasawi ang 2 sundalo habang sugatan ng isa pa nilang kasamahan matapos tambangan sa Barangay Dugaa sa bayan ng Tuburan sa Basilan. Kinilala mga nasawing sundalo na sina Sergeant Raymark Basio at Corporal Jordan Dakipel. Sugatan naman at nagpapagaling sa ospital si Corporal Richie V. Flores. Ayon sa Western Mindanao Command o Westmincom, nakatalaga sa 18th Infantry Battalion ng mga biktima. Papunta na umano sa kanilang command post ang mga biktima sakay ng kanilang mga motorsiklo ng pagbabarilin sila ng mga hindi pa natukoy na salarin. Tinangay din ng mga tumakas na salarin ang mga armas ng biktima. Nakikipagtulungan naman ng Westmincom sa mga otoridad upang matukoy kung sino ang nanambang sa mga biktima. Para sa Radyo Agila, Ron Galvez, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Ron Galvez. Isang babaeng grade 11 student ang nasawi ng mabundol ng isang motorsiklo sa Calasiao, Pangasinan. Kinilala ang biktima na si Tricia Claire Abigo, 17 years old, residente sa Barangay Duyong. Ayon kay Police Lieutenant Jolfrey Aison, Intel at Investigation Officer ng Calasiao Police Station, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng biktima at nobyo nito noong Biyernes ng gabi. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang biktima at hindi na umabot ng buhay sa ospital. Panganay sa 3 magkakapatid ang biktima na ayon sa kanyang lola na si Helen, pangarap na maging flight attendant at pag-aralin ang mga nakababatang kapatid. Ayon sa pulisya, nagkaroon na ng pag-uusap ang rider ng motorsiklo at ang pamilya ng biktima. Radyo Agila Live Report! Most wanted person sa provincial level ng Bicol Region arestado sa Taguig City. Nagbabalik sa report si Archie Amado. Archie. Arestado na mga otoridad sa Barangay Central Bicutan, Taguig City si alias Jeffrey na nasa listahan bilang top 6 most wanted person sa provincial level ng Naga City CPO dahil sa kasong homicide. Ang pag-aresto ay sinagawa ng mga operatiba ng Station 7 ng Taguig CPS sa bisa ng bench warrant of arrest na inisyon ni Honorable Crescencio Cortes Jr., presiding judge ng RTC Branch 19 Naga City noong January 29, 2020. Ang 49 years old,
Isang tubero ay residente ng Taguig City na tubong Camarines Sur ay nasa kustudiya ng Taguig City Police Station habang hinihintay ang commitment order mula sa issuing board. Archie Amado para sa Radyo Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Archie Amado. Para sa ating health news, Code White Alert para sa long weekend, ipatutupad ng DOH. May report si Bel Sorara. Naglabas ng advisory ang Department of Health tungkol sa ipatutupad nilang Code White Alert. Ayon sa DOH, ito ay bahagi ng mga hakbang upang matiyak ang kahandaan ng mga pasilidad pangkalusugan at ng kanilang mga tauhan sa posibleng mga medical emergencies. Sabi ng DOH, ang Code White Alert ay epektibo hanggang April 20 lamang. Saklaw nito ang paghahanda ng lahat ng medical personnel, lalo na yung mga nasa emergency room at critical care units para sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng maaaring masangkot sa aksidente, masugatan o magkasakit. Bel Sorara para sa Radyo Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Bel Sorara. Sa ating tech news, inanunsyo ng South Korea ang pagtaas ng kanilang support package para sa mahalagang semiconductor industry ng bansa sa 33 trillion won, katumbas ng $23.25 billion na mas mataas kumpara sa 26 trillion won package na inanunsyo ng nakaraang taon. Ang hakbay ginawa bilang tugon sa mga panawagan sa gobyerno na palawakin ang suporta sa panahon ng tumitinding kawalang katiyakan ng mga pulisiya sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ng Amerika at papahigpit na kompetisyon mula sa karibal nitong China. Noong linggo ay sinabi ni US President Donald Trump na ia-anunsyo niya ang tariff rate sa imported semiconductors sa susunod na linggo at idinagdag na magkakaroon ng flexibility sa ilang kumpanya sa sektora. Karagdagan din ng Seoul ang isang financial assistance program para sa chips industry sa 20 trillion won, mas mataas kaysa dating 17 trillion won ayon sa joint statement mula sa iba't ibang ministries kabilang ang Trade Ministry. Ang South Korea, ang ika-4 na pinakamalaking ekonomiya sa Asia, ay tahanan ng top memory chip makers ng mundo gaya ng Samsung Electronics at SK Hynix. Bagamat napag-iwanan na sila ng ilang karibal sa ilang areas gaya ng chip design at contract chip manufacturing. Para sa ating agri-news, buffer stock ng bigas patuloy na pinapalawak ayon sa NFA. May report muli si Bel Sorara. Nasa tamang landas ang Pilipinas upang makamit ang food security, partikular sa supply ng bigas. Ito ang binigyan diin ni Administrator Larry Lacson ng National Food Authority. Ayon kay Lacson, natutugnan naman ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang mga target para sa food security. Binigyan din niya na kung ang bigas ang pag-uusapan, masasabi niya na ang NFA ay nasa tamang landas talaga. Ang katunayan, sa loob lamang ng wala pang isang taon mula sa isang araw na buffer stock, ngayon ay nasa 9.36 na. Dagdag pa ni Lacson, nakaplano na ang pagpapalawak ng buffer stock ng bigas sa bansa na pangunahin anyang sukatan ng food security. Bel Sorara para sa Radyo Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Bel Sorara. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad. Bilang ng mga nasawi sa pag-collapse ng bubungan sa Dominican Republic nightclub noong isang linggo, makyat na sa mahigit 200. May report si Cesar Natividad. Cesar. Umakyat na sa 231 ang bilang ng mga nasawi sa pag-collapse ng bubungan sa Dominican Republic noong isang linggo. Sinabi ng Interior Minister ng Dominican Republic na 5 pang mga tao ang namatay sa ospital dahil sa kanilang tinamong mga sugat. Ang bubungan ng Jet Set nightclub sa capital na Santo Domingo ay nawasak sa unang oras ng insidente, kung saan daang-daang taong dumalo sa concert ng merengue star na si Ruby Perez na namatay din sa sinasabing worst disaster sa Dominican Republic sa nakalipas na dekada. Mahigit sa 300 rescuers
sa tulong ng mga sniffer dog ang walang pagod na nagtrabaho sa loob ng ilang araw upang makahanap ng survivors at nailabas ang 189 katao ng buhay mula sa mga natwist na bakal, zinc at brick ng istruktura. Para sa Radyo Agila, Cesar Natividad, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Cesar Natividad. Umarap sa korte si dating South Korean President Yoon Suk Yeol para sa unang araw ng kanyang kasong kriminal kaugnay ng insurrection charges matapos ang kontrobersyal na deklarasyon niya ng martial law noong Disyembre. Si Yoon ay na-impeach at tinanggal sa puwesto ng mga mambabatas nitong buwan matapos niyang subukang ipatupad ang martial law noong December 3. Nagpadala umano siya ng mga sundalo sa National Assembly sa tangkang pigilan ang lehislatura. Siya ang kauna-unahang nakaupong presidente ng South Korea na inaresto habang nasa puwesto, bagamat pansamantalang pinalaya siya dahil sa procedural issues. Sa pagbubukas ng paglilitis sa Seoul Central District Court, tinanong si Yoon ng mga hukom ukol sa kanyang personal na impormasyon. Tag-isan ng lakas, patalasan ng isip. Balitang Sports! Umani muli ng mga pagbati ang Pinay Tennis Sensation na si Alex Yala kahit wala pa itong hinaharap na bagong laban. Patuloy kasi ang pag-angat ng Filipina Tennis Star sa Women's Tennis Association o WTA rankings. Batay sa pinakahuling datos na ilabas ng WTA sa kanilang official site, umakyat si Yala sa rank number 72, ang pinakamataas na rango sa kasaysayan ng kanyang professional career. Para sa ating entertainment news, ibinahagi ni Nikki Hill sa Instagram na na-diagnose ang kanyang anak na si Maddie, 3 taong gulang na Kawasaki disease. Ayon kay Nikki, isang sakit na hindi pa nila naririnig na labis naman nilang pinag-aalalahanan nang makita ang kanilang anak na dumaranas ng sakit at sumasailalim sa mga pagsusuri at gamutan. Gayunpaman, nagpasalamat si Nikki sa mga doktor at sa kanilang mga kaibigan at pamilya na tumulong sa kanilang paglalakbay. Nabatid na ang Kawasaki disease ay isang malubhang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga sa mga daluyan ng dugo at kadalasang dumadapo sa mga bata. Isa rin itong pangunahing sanhi ng acquired heart disease sa mga kabataan. Sa atin namang balitang kukay, pero bago yan, patuloy nating shout out yung ating mga kaagila. Si Engineer Jeremy Bunao, of course, si Ate G. Macaraeg, Ate Geraldine Macaraeg, Engineer Ace Doban, good morning Abe, Kuya Lino. At yan sina Tatay Pilo at Nanay Mameng ng Bayan-Bayanan Marikina, at si Teacher Mads and Shimken sa Marikina, at sila Kuya Jay and Ate Stella Rojas ng Taguig City, at BFF Mids and Mel Salinas sa Salinas, Laguna. Si Ate Florentina Torres mula po sa Pampanga, at sa ating YouTube page, si Ate Erna Recamadas, Priscilla Batan, may reminder siya to drink lots of water this long weekend. Ayan po. At si Ate Marifi Bulyas, happy listening from Cabuyao, Laguna. Good morning kina Kuya Cheryl at Desiree Talara, Kuya Elmer at Jonalyn Talara, Kuya Emil at Attorney Jenna Solano and family. Kaya din siyempre kina Kuya Jose at Consuelo Bonifacio, Kuya Jeff and Maricel Leasing and family. Ngayon sa ating balitang kukay, inaalam na ng mga scientists kung paano ang mga kambing ay hindi lamang nakasurvive sa isang isolated island sa northeastern Brazil sa loob ng mahigit 2 siglo nang walang pinagkukuhanan ng fresh water. Hindi malinaw kung paano napunta mga kambing sa Santa Barbara, sa isa sa 5 volcanic islands na bumubuo sa Abrolhos Archipelago. May 70 kilometers sa baybayin ng baha.
o Bahia, baybayin ng Bahia, ngunit naniniwalang mga siyentipiko na dinala sila roon at iniwan ng colonizers. Ang kanilang presensya sa Santa Barbara Island ay naidokumento ng mahigit sa 250 years ay sa historical records sa kamangha-mangha kung ikukonsidera na ang maliit na isla ay walang fresh water. Ayon sa mga scientists, kahit hindi umiinom ng tubig, yun daw mga kambing, nabuhay at dumami pa nga ang mga ito sa tuyo at mahanging isla. Hanggang sa dumating sa punto na kailangan silang ilipat upang maprotektahan ang mga endemic na halaman at hayop sa lugar. Sa pamagitan ng pag-aaral sa mga naturang kambing ng Santa Barbara Island, umasa ang Brazilian scientists na madidiscover nila ang sekreto kung paano natagalan ng mga ito na hindi umiinom ng fresh water na maaring makatulong sa pag-develop ng bagong breed ng kambing na aangkop sa mga hamon ng climate change na makaka-adapt sa mga tuyo at tigang na rehiyon gaya ng northeastern Brazil. Pero tayo, yung mainit na panahon ngayon, dapat drink plenty of water. Kaya ng reminders ng isa nating audience, listener, ayun, uminom ng maraming tubig. Dapat laging hydrated tayo. Mahirap ma-dehydrate. Lalo po yung mga bumabiyahe, ingat-ingat po. Mainit yung panahon natin. At yung mga iba, wag magbababad sa sikat ng araw. Ayun, magdala ng pananggalang kung hindi maiwasang lumabas. Yan na po ang kabuuan ng ating mga balitang tinampok. Ayun, may happy anniversary pala, sa aking sister. At syempre kay sa bayaw, Mel and Dalia Canteros, happy wedding anniversary. Yan po ang kabuuan ng ating mga balita sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa pangalan ng ating mga nakakagapay sa balitaan, ating mga reporter at correspondents at production team. Sina Mona Dagsaan, Liza Flores, Bel Surara, Tonet Laborte at sa ating producer Malukukay Tarayo. At sa ating technical side, sina Engineer Jeremy Buna, si Kuya Jonas Pascual at si Kuya Carl Santa Ana. Ayan, si Engineer Michael Mejia. Yun. Ano alias niya? Cesar Natividad. Ayun. Naku, nakilala na. Si Carl Santa Ana, good morning. Ayun, kasama rin natin sa tech side. Abi naman pong inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni JV Rogan, ako si Irish Roque. Ako naman si Ronald Neri. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Hanggang sa muli, ingat-ingat po. Happy long weekend. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita.